Narito na ang mga news scoop ngayon. Batang lalaki patay matapos tangayin ng agos habang naliligo sa kanal. Pinatilyong siklista sumalpok sa truck, patay. Mahigit 1,000 farm-to-market roads na antala dahil sa oil crisis ayon sa Department of Agriculture. Housing payment relief ipatutupad sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Joke ni Sara Geronimo na Vote for Me naging usap-usapan online. At Christine Lee itinangging siya ang bagong girlfriend o GF ni Chavit Singson. Mga balitang exclusive, mga balitang nascoop mismo ng DWIZ News Team, ito ang DWIZ News Scoop. Sa ngalan ni Dennis Antener Jr., ako po si Daryl Justin at narito ang mga news scoop ngayon. Batang lalaki patay matapos tangayin ng agos habang naliligo sa kanal. Patay ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa isang kanal sa barangay Yati, Liloan, Cebu noong Abril 21. Ayon sa pulisya, bandang alas 11 ng umaga nang sumama ang biktima sa kanyang mga kaibigan upang bumalik sa kanal at maligo. Bago makarating, binalaan sila ng caretaker ng subdivision na wag nang tumuloy dahil malakas ang agos ng tubig, ngunit hindi nila ito sinunod. Pagdating sa lugar, agad tumalon sa tubig ang bata ngunit mabilis siyang tinangay ng agos. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang mga kasama ngunit hindi nila kinaya ang lakas ng tubig. Humingi ng tulong ang mga residente at rumisponde ang mga rescuer ngunit idiniklarang patay ang bata. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Pinatilyong siklista sumalpok sa truck, patay. Patay ang isang 13 anyos na lalaki matapos sumalpok ang kanyang bisikleta sa isang nakaparadang dump truck sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, ang biktima ay isang grade 7 student mula sa Barangay Gabihan. Samantalang nangyari ang aksidente sa M. Walter Road habang siya ay nagbibisikleta. Sa investigasyon, nabangga ng bata ang nakaparadang truck na kinukumpuni ng driver. Pinaniniwala ang hindi niya ito napansin dahil madilim ang lugar at walang babala o early warning device ang sasakyan. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit kalaunan ay nasawi rin dahil sa matinding pinsala. El Nino Alert itinaas ng Pag-asa. Detalye mula sa news scoop ni Kim Gomez. Itinaas na ng Pag-asa ang El Nino Alert status sa bansa na nangangahulugang may mataas ng posibilidad na mabuo ang naturang climate phenomenon sa mga susunod na buwan. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, umabot na sa 79% ang tsansa na mabuo ang El Nino bago sumapit ang Hunyo at posibleng ganap itong maramdaman sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto. Mula sa dating watch, itinaas na ito sa alerta dahil sa mas paborableng kondisyon para sa pag-develop ng El Nino sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. Babala ng Pag-asa, maaaring magdulot ang El Nino ng below normal rainfall o kakulangan sa ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa na posibleng makaapekto sa supply ng tubig, agrikultura, enerhiya at pangkalahatang kapakanan ng publiko. Karaniwan ding nagdudulot ang El Nino ng matinding init, dry spells at tagtuyot sa ilang lugar. Gayunman, nilinaw ng Pag-asa na may ilang bahagi pa rin ng bansa ang maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa panahon ng habagat. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahigit 1,000 farm-to-market roads na antala dahil sa oil crisis ayon sa Department of Agriculture. Narito news scoop ni Rhea Bel Medina.
Atrasado ang paggawa ng mahigit 1,000 farm-to-market road projects ng Department of Agriculture ngayong taon dahil sa nagpapatuloy na krisis sa langis. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, nagkakahalaga ng 33 billion pesos ang mga naturang proyekto at namomroblema sila sa pagpapagawa ng mga ito dahil na rin sa labis na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Yusek Perez, nakikipag-ugnayan din ang Department of Agriculture sa Department of Public Works and Highways upang i-standardize ang gagastusin sa mga FMR kada kilometro. Gayunman, posible anyang magsimula na ang paggawa sa mga farm-to-market road sa darating na Mayo. At para sa News Scoop, ako si Rayabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mas mataas na pasahe sa eroplano halos sagarin na ng Civil Aeronautics Board. Detalye sa News Scoop ni Rayan Antiquina. Asahan na ang mas mahal pang pasahe sa eroplano makaraang itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge sa level 19 sa ikalawang bahagi ng Abril. Dahil dito, halos maabot na ng fuel surcharge ang maximum level na pinapayagan na hanggang level 20. Bagaman ngayong araw lamang naglabas ng advisory na epektibo simula noong April 16, sinabi ng CAB na napakalaki ng itinaas ng bagong rate sa level 8 na ipinataw simula April 1 hanggang 15 at level 4 bago sumiklab ang gulo sa Middle East. Sa ilalim ng level 19, aabot na ang fuel surcharges para sa domestic flights sa 627 hanggang 1,834 pesos mula sa dating 253 hanggang 787 pesos noong unang bahagi ng Abril o katumbas ng 147.83% increase. Para sa international flights, nasa 2,070 hanggang 15,397 pesos na ang surcharge mula sa dating 835 hanggang 6,208 pesos. Nilinaw naman ng CAB na mananatili ang ganitong surcharge rates hanggat hindi humuhupa ang sitwasyon. Para sa News Scoop, ako po si Rayan Antiquina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hold departure order para kay dating House Speaker Martin Romualdez inaprubahan ng Sandigan Bayan. Narito News Scoop! Aprobado na ng Sandigan Bayan 7th Division ang kahilingan ng Office of the Ombudsman na magpalabas ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker at ni Leyte Representative Martin Romualdez. Ayon sa Sandigan Bayan, may umiiral na probable cause na maaaring tangkain ng mambabatas na umalis ng bansa upang iwasan ang posibleng pag-aresto. Samantala, inatasan naman ang Bureau of Immigration o BI na isama ang mambabatas sa listahan ng mga sakop ng hold departure order. Matatanda ang nahaharap sa investigasyon si Congressman Romualdez kaugnay sa mga reklamo para sa umano'y plunder, direct bribery, mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering. Senador Panfilo Lacson umaasang haharap na si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito News Scoop ni Ann Rodriguez. Nailahad sana under oath at sa harap ng publiko ang mga isinasiwalat ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez ukol sa sinasabing insertion sa 2025 national budget kung tinanggap nito ang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang iginiit ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson matapos maglabas ni Congressman Romualdez ng video message kung saan itinuro nito na sina dating Senate President Cheese Escudero at dating Congressman Zaldico ang responsable sa umano'y mangling beyond recognition o halos hindi na makilala na 2025 national budget dahil sa ginawang pagbabago at mga insertion. Ayon kay Senador Lacson, 2 beses nilang inimbitahan si dating Speaker Romualdez ngunit hindi ito sumipot sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nabatid na inimbitahan si Congressman Romualdez sa pagdinig ng BRC noong November 14 at January 19 kaugnay sa sinasabing anomalya sa mga flood control projects. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga questionabling transaksyon ni VP Sara at Mr. Nito nabunyag sa pagdinig sa Kamara. Narito News Scoop ni Kim Gomez.
aabot sa 6.77 billion pesos na covered at suspicious transactions ang nabulgar sa pagdinig ng House Committee on Justice na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa asawang si Attorney Manasseh Manscarpio mula taong 2006 hanggang 2025. Ito'y matapos ihayag ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura na mayroong kahina-hinalang transaksyon ang mag-asawang Duterte Carpio sa kanilang database o sistema. Batay sa datos ng AMLAC, aabot sa 313 ang naitalang covered transactions at 17 suspicious transactions sa mga account ng Vice Presidente habang 317 covered at 16 suspicious transactions naman sa account ni Carpio. Sa kabuuan, aabot sa 3.77 billion pesos ang iniugnay sa mga account ni VP Sara at 2.99 billion pesos naman sa kanyang mistera. Karamihan umano sa mga transaksyon ng mag-asawa ang credit memos na 1.4 billion pesos, debit memos na mahigit 1 billion pesos at fund transfers na 521.86 million pesos. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Makinig kayo maigi dito ha. Presyo ng kondom tataas dahil daw sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Alamin kung totoo o hindi sa Fact or Fake. Ilang ulat na ang kumala tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ngunit isang impormasyon ang pumukaw sa atensyon ng netizens dahil tataas na rin umano ang presyo ng kondom dahil pa rin sa nangyayari sa gitnang silangan. Pero bago maniwala, atin munang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Nagbabala ang isa sa pinakamalaking condom manufacturer sa mundo na posibleng magtaas ng presyo dahil tumaas din ang production cost ng produkto mula nang magsimula ang gulo sa nasabing rehiyon. Dahil umano ito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa buong mundo at sa pagkaantala ng mga vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Anya, posibleng tumaas sa 20% hanggang 30% ang presyo kung magpapatuloy ang sigulot sa Middle East. Kaya naman ang kumalat na impormasyon na tataas umano ang presyo ng kondom dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan ay fact. Ang tensyon sa rehiyon ay nagdudulot ng kakulangan sa mga petrochemical byproduct na kailangan sa paggawa ng synthetic rubber, silicone oil at ammonia na siyang ginagamit ng kumpanya sa paggawa ng nasabing produkto. Para sa Facts or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Joke ni Sara Geronimo na vote for me naging usap-usapan online. At Christine Lee, itinangging siya ang bagong girlfriend ni Chavit Singson. Alamin sa Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, sineryoso na mga netizen ang biro ni Sara Geronimo sa isang event na Vote For Me. Ginawa ng singer-actress ang naturang joke sa Earth Day Run kung saan agad ito nag-viral matapos kumalat sa social media ang ilang clips na binanggit ni Sara ang mga katagang, "Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon." Sa nasabing video, tinapos ni Sara ang kanyang appearance sa event sa pamamagitan ng isang mensahe na pinag-iingat nito ang lahat at dapat umunong isipin, maiksi lamang ang buhay, kaya't make each moment count umano with your loved ones. Sinabi pa ni Sara na hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Sabay sabi nito na, "Maraming salamat po, iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon." Agad itong sineryoso ng mga netizen dahilan para maglabas sa official statement ang G Productions na hindi seryoso ang singer-actress sa sinabi nito. Nakasaad sa nasabing official statement na isang light-hearted moment lamang ang ginawa ni Sara para makipag-engage sa crowd. Samantala,
Samantala, sa isa pang balitang showbiz, mariing itinanggi ng aktres na si Christine Lee ang balitang siya ang bagong girlfriend ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ito'y matapos kumalat ang isang video online kung saan makikita si Chavit sa isang restaurant na may ka-holding hands ng babae na tinukoy na ilang netizens na si Christine. Sa isang Instagram video, nilinaw ng aktres na hindi siya ang nasa video at hindi niya kilala at hindi niya rin personal na nakikita si Chavit. Lumapit na rin umano siya sa anak ng dating gobernador para matulungan siyang malinis ang kanyang pangalan sa nasabing issue. Dagdag pa ni Christine, biktima lamang siya ng fake news na ito at pinaalalahanan niya rin ang publiko na mag-ingat sa mga ipinopost online lalo't maaari itong makasira ng reputasyon, career at mental health ng kahit sino. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pagpapalita ng liderato sa Kamara hindi na pag-uusapan ayon kay Congresswoman Janet Garina. Sa minorya at ika nga'y magkaroon ng pagkakataon na palitan ang liderato ng Kamara, Congresswoman Garin? Yung pagpalit ng liderato ng Kamara, talagang wala ni. Pag nun nga may mga usapan at may mga available na committee ba, ayaw nang tanggapin ni Deputy Speaker Ronnie Poon yung chairmanship ng mga committee ba, yung speakership. So wala talagang ganung usapan. Although meron silang mga party stand on certain issues na siyempre nire-respeto namin. Inumero na raw po, ma'am. Walang ganung move. Walang ganung move. Alright, kasi usually kapag ganitong, 'di ba, pag magsosona, Papasok 'di ang ba? sona. Congresswoman Garin, may mga Usong-uso yung ganyan. usong-uso. Palitan. Parang ilang beses na natin nakita 'yan, 'di ba? Parang hindi na rin bago kay Congresswoman Garin yung mga ganyang galawan. Kapag Pero ito talagang wala Okay, hindi mo alright. makikita. Nung nabalita na ang nagpapatawag daw ng meeting kasi yon nagulat ang lahat kasi yung ibang mga nakakaalam, kami ibang mga deputy speakers, alam namin na parang nung panahon yata na yun, nasa Singapore ba si Congressman Ronnie Puno. So talagang alam namin wala siya dyan. So napaka-importanting may mga secret meeting. Napaka-imposible na may mga secret meeting. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, KTV Bar sa Pampanga sinalakay ng mga otoridad 21 babae nasagip. Presyo ng kondom tataas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Alamin kung peke o hindi sa Fact or Fake. Kylie Padilla may bago ng pag-ibig na isang basketballista. Alamin kung chismis yan o hindi sa Fact or Fake. Kumita sa pagiging floral designer. Mamaya ang diskarte sa racket. Totoo nga ba na mas nakakadagdag ng timbang ang pagkain sa gabi? Mamaya, let's prove it. Sa Rongbangi Festival sa Albay, ipinagdiriwang ang mayamang kultura at musikang Bicolano. Alamin yan mamaya sa Fiestas Pilipinas. Marlo Mortel, aminadong kabado sa una niyang kissing scene. DJ Monterde, inaming binalak niyang huminto na sa pagkanta. Sheena Halili, buntis sa kanyang ikatlong anak. At Bini Joanna, naniniwalang karapatan din nilang magkaroon ng privacy. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng News Scoop. Housing Payment Relief ipatutupad sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Narito News Scoop ni Kim Gomez. Isinusulong ng Department of Human Settlements and Urban Development
ang housing payment relief bilang tugon sa epekto ng energy crisis at tensyon sa Middle East. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Alilinga, kabilang sa mga hakbang ang 3 buwang moratorium sa pagbabayad ng housing loans sa ilalim ng National Home Mortgage Finance Corporation. Saklaw ng moratorium ang mga kwalipikadong borrower sa buong bansa mula ika-1 ng Mayo hanggang ika-31 ng Hulyo na ipatutupad ng hindi na kailangang mag-apply. Sa ngayon, binigyang diin ng DHSUD na pansamantalang suspendido ang pagbabayad ng amortization ng walang multa o karagdagang interes habang inextend ang loan term. Samantala, una nang naglunsad ng benepisyo ang Pag-ibig Fund para sa mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng sigalot sa Middle East, kabilang ang maagang pag-withdraw ng savings at 3 buwang moratorium sa housing loan. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaki nagbenta ng iligal na baril sa Valenzuela. Kalaboso, narito scoop ni Danny Cruz. Arestado isang 41 anyos na lalaki matapos maaktuhan sa bentahan ng iligal na baril sa isinagawang bypass operation ng Valenzuela City Police Station. Ito'y sa kahabaan ng Barangay Karuwatan Service Road sa lungsod. Batay sa paunang investigasyon ni Police Colonel Joseph Talento, nahuli ang suspect matapos umanong magbenta ng isang kalibre 38 baril na walang serial number at may lamang 2 bala sa isang undercover police officer kapalit ng marked money. Sa isinagawang operasyon, na-recover mula sa suspect ang budol money, tunay na cash at isang pouch bag. Pinangunahan ng operasyon ng Station Intelligence Section sa pamumuno ni Police Captain Mark Bukad at ginamitan ng operasyon ng body-worn camera upang matiyak ang maayos na pag-aresto sa suspect. Matapos arestuhin, ipinalam sa kanyang karapatan sa batas. Sumailalim din ito sa medical examination bago tuluyang ikinulong. Sumailalim din sa ballistic examination na nakumpiskang baril upang alamin kung nasangkot pa ito sa ibang krimen. Sasampahan ng suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantalang pinuri naman ni Northern Police District Director Police Brigadier General Christopher de la Cruz ang mga operatiba ng Valenzuela Police sa kanilang mabilis at maayos na pagkilos bilang bahagi ng pinagigting na kampanya kontra kriminalidad. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng droga nasabat ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Benguet, Kalinga at Baguio. News Scoop mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nasa humigit kumulang 1.6 milyong halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region o PUCAR sa Benguet, Kalinga at Baguio. Malaking bahagi ng nasabat ay nagmula sa mga natuklasang taniman ng marijuana sa Kibungan at Bacon, Benguet na agad naman sinunot at sinunog ng mga otoridad. Samantala, sa ikinasang operasyon sa Kalinga ay isang 43 anyos na lalaki ang nadakip matapos makuhanan ng hinilangang shabu sa bisa ng search warrant. Sa Baguio City ay isang babae ang inaresto kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang sinisagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa rehiyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. KTV Bar sa Pampanga sinalakay ng mga otoridad, 21 babae, nasagip. News Scoop mula kay Kuyang Johnny Gole. 21 burgers nga mula dito sa isang KTV bar sa Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Itong nasagipa ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation na Tarlac, NBI Pampanga Field Unit. Kasama na rito yung Mabalacat City Police Station Operatives at mga kinatawan mula naman dito sa Mabalacat City Social Welfare Development Office nang salakayin nila itong nasabing establishmento bandang hating gabi. Sa nasabing operasyon
Ayon dito sa NBI, inaresto nila yung may-ari ng club, floor manager at cashier nito. Isinagawang operasyon sa pamamagitan ng entrapment operations ng magpanggap ng kustomera. Itong isang ahente ng NBI at nagbayad para i-check-in ng isang guest relation officers. Dahil dito, maharap ngayon itong tatlong arestado sa paglabag nila sa Anti-Human Trafficking in Person Act of 2003 as amended by Republic Act 1003-64. Samantala itong mga nasagip na kababaihan ay kasalukuyang hawak na nitong City DSWD. Mula dito sa Mabalacat City, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impilang May Todo Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mas mahigpit na proteksyon para sa mga OFW matapos ang pamamaslang sa Beirut. Ipinalawagan ng isang senador. Kung sino yan, alamin sa newscoop ni Angela Bainio. Nanawagan si Senator Bongo ng mas pinaigting na hakbang para sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers matapos mapatay ang 2 Filipina sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, binaril ang mga biktima ng kanilang amo sa isang hostage incident noong Abril 15. Binigyang din ni Go ang pangangailangan ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at mga bansang pinagtatrabahuhan, pati ang pagpapalakas ng deployment systems at tuloy-tuloy na suporta sa mga naiwang pamilya. Inatasan naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang agarang pagbibigay ng tulong kabilang ang repatriation at pinansyal na ayuda. Binalikan din ng senador ang deployment ban sa Kuwait noong 2018 at iginiit ang kahalagahan ng maagap na pulisiya upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa buong mundo. Kylie Padilla may bago ng pag-ibig na isang basketballista. Alamin natin kung totoo o hindi sa Fact or Fake. Para sa aking fact or fake, may bago na palang pag-ibig si Kylie Padilla. Ito ang napag-alaman mula sa mga netizen kung saan isa umanong basketball player ang ipinalit nito sa kanyang mister na si Aljor Abrenica. Ayon pa sa balita, matagal na naliligaw kay Kylie ang nasabing basketballista pero hindi ito type na actress noon. Pero dahil sa pagiging consistent umano nito sa panliligaw, kung kaya't nahulog din ang loob na actress. Pero bago maniwala sa nasabing balita, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Sa aming ginawang research, aming napaglaman na isa itong fake. Ito dahil single na single pa rin hanggang ngayon si Kylie. Mismo ang aktres ang nagsabi na open siya sa mga manliligaw, ngunit hindi pa raw siya handang magkaroon ng boyfriend. Priority pa rin daw niya ang kanyang mga anak, kaya hindi pa siya handa para sa bagong pag-ibig. Pero kung may magbibigay daw sa kanya ng flowers, ay tatanggapin niya ito, pero dapat umano nitong malaman na wala pa sa isip niya magkaroon ng karelasyon. Dahil dito, kung kaya't ang balitang may bago ng boyfriend na isang basketballista si Kylie Padilla, ay isang malaking fake. At iyan aking factor fake para sa Impilang Metodong Lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Marlo Mortel, aminadong kabado sa una niyang kissing scene. At TJ Monterde, inaming binalak niyang huminto sa pagkanta. Kung bakit, alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, sa 17 taong karir niya sa showbiz, aminado ang singer-actor na si Marlo Mortel na kinabahan siya dahil unang beses pa lang niya makipaghalikan sa isang babae sa isang proyekto. Ito ang sinabi ni Marlo sa kanyang pagbibida sa micro-drama series na Caught in the Act kasama si Rita Daniela. Sa kabilang banda, aminado rin si Rita na nagulat siya sa revelasyon ni Marlo, ngunit kontento siyang inilaban nilang dalawa ang natatanging intimate scene sa naturang proyekto. Para naman sa direktor na si
Eme Cruz Abad, natutuwa siyang naging maganda ang eksena dahil hindi na nito kinailangan ng take two. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin ni TG Monterde na dumating siya dati sa punto na binalak niyang iwan na ang pagkanta. Ayon sa singer at Mr. ni KZ Tandingan, ito'y matapos tumamlay ang kanyang career kung saan dumating din umano siya sa punto na kahit pangbayad sa bill ng kuryente at tubig ay hindi na niya ma-provide at si KZ na lang ang naging breadwinner. Malaking bagay umano ang pagkakaroon niya ng hit song noong 2023, ang kantang Palagi, kung saan ito umano ang bumuhay sa kanyang career hanggang sa magkaroon na siya ng 3 gabing concert sa Araneta Coliseum na pinamagatang Sarili Nating Mundo. Sa ngayon umano ay nakakaluwag-luwag na sila at nag-iipon para makapagpatayo ng sariling bahay. Ayon kay TJ, nakakatuwa lamang isipin na mula sa halos pambayad lang sa tubig, kuryente at upa sa bahay, ngayon daw ay nakakaraos na sila. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Nueva Ecija ngayong araw. Sandigan Bayan, iniutos na tumestigo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla kaugnay sa umano'y 92.8 million pesos na ghost project sa Bulacan. Halos 175 million pesos na halaga ng smuggled na produktong galing umano sa China na sabata ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela. Leyte Representative Martin Romualdez nasa bansa pa rin ayon sa kanyang abogado. Kasunod ng paglabas ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban sa kanya. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Desisyon ng Appeals Chamber na pagtibayin ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinawag ng important victory ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares. Kapatiran ng mga unyon at samahang manggagawa naghain ng 200 pesos na aumento sa sahod sa NCR sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Kayamanan ng pamilya Duterte galing umano sa iligal na droga ayon kay dating Senador Sonny Trillanes IV. NCAP laban sa illegal parking at littering ipapatupad na ng MMDA. Salary hike at dagdag benepisyo para sa mga guro at education workers muling ipinanawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa DBM. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pagiging floral designer. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung mahilig ka sa bulaklak at may artistic na mata, subukan ang pagiging floral designer. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket.
Una, matutong mag-ayos ng mga bulaklak at halaman para sa iba't ibang okasyon tulad ng kasal, kaarawan at iba pa. Mahalaga rin ang kaalaman sa tamang pag-aalaga ng mga ito. Mag-practice at bumuo ng sariling style. Mag-experiment sa iba't ibang color combination at uri ng bulaklak upang mahanap ang iyong natatanging style na makikilala ng mga kliyente. Kumuha ng experience sa pamamagitan ng pagkatrabaho o pag-i-intern sa mga flower shop upang matutunan ang mga proseso at makabuo ng koneksyon sa industriya. Gumawa ng portfolio. I-document ang iyong mga gawa at ilagay ito sa isang portfolio na maaaring ipakita sa mga potential na client o employers. Gamitin ang mga digital platforms upang ipakita ang iyong mga disenyo at makaakit ng mas maraming kliyente. Sumali sa mga workshops o kumuha ng mga kurso upang mapalawak ang iyong kaalaman at kasanayan sa floral design. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi na pupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Totoo nga ba na mas nakakadagdag ng timbang ang pagkain sa gabi? Ba't naman ganyan, Kimi-Kimi? Patunayan natin yan sa report na ito. Pagkatapos ng hapunan, nakasanayan na ng ilan sa atin na kumain pa ng kung ano-anong snacks bago matulog o di naman kaya sa madaling araw. Pero totoo nga ba ng habit na ito ay maaring maging dahilan para bumigat ang timbang ng isang tao? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa WebMB.com, nakasaad sa website ng US Department of Agriculture's Weight Control Information Network na hindi mahalaga ang oras ng pagkain dahil nakadepende ang magiging timbang ng isang tao sa uri at dami ng mga pagkain na kinukonsumo nito. Bukod pa riyan, nakadepende rin ito sa uri ng physical activities na ginagawa ng isang tao sa kada araw para tunawin ang mga kinukonsumong pagkain. Ang payo ng mga eksperto, para hindi mapasobra ang kain, iwasan ang pagkain sa harap ng TV o computer para makaiwas sa distraction. Mainam din na tansyahin at kontrolin ang dami ng kakainin. Ang tip para sa mga nagpapababa ng timbang, bago mag alas 8 ng gabi, kumain na ng regular meals at siguraduhin na 90% lang ng calories ang ikukonsumo. Gayunpaman, mas mainam pa rin na pag-aralan pa ang usapin na ito para linawin kung talaga nga bang nakakadagdag ng timbang ang calorie intake sa gabi kumpara sa umaga, tanghali at hapon. Sa Rumbanggi Festival sa Albay, ipinagdiriwang ang mayamang kultura at musikang Bicolano. Narito ang report. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Ipinagdiriwang sa Albay ang Sarumbanggi Festival bilang pagbibigay pugay sa isa sa pinakakilalang awiting Bicolano, ang Sarumbanggi na isinulat ni Potenciano Gregorio. Ang awit ay sumisimbolo ng damdamin, kultura at identity ng mga Bicolano. Kaya't taon-taon tuwing buwan ng Mayo, ito'y ginugunita sa pamamagitan ng masiglang selebrasyon. Ginaganap ang festival sa bayan ng Santo Domingo kung saan tampok ang makukulay na parada, street dancing at cultural presentations mula sa iba't ibang barangay. Layo ng aktibidad na maipakita ang husay ng mga lokal sa sining, musika at tradisyong bayan habang binibigyang buhay ang mensahe ng awit na naglalarawan ng pag-ibig at simpleng pamumuhay sa probinsya. Bahagi rin ng pagdiriwang ang mga patimpalak at pagtatanghal na nagpapakita ng talento ng kabataan at lokal na komunidad. Inaanyayahan din ng lokal na pamahalaan ang mga turista na makiisa sa selebrasyon na inaasahang magpapalakas pa ng turismo at ekonomiya sa rehiyon. Sa kabuuan, ang Sarumbanggi Festival ay hindi lamang isang selebrasyon ng musika, kundi isang makulay na paggunita sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Bicolano.
Converge na naiglaban sa TNT para sa ikatlong panalo sa PBA Commissioner's Cup. Narito Sports News ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakuha ng Converge Fiverr Xers ang kanilang ikatlong panalo matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score na 97-92 sa PBA Commissioner's Cup. Maagang nakalamang ang Converge ng hanggang 14 points, ngunit nakahabol ang TNT at naibaba ang agwat sa 3 sa huling bahagi ng laro. Sa kabila nito, nakabawi ang Converge sa mga huling minuto sa tulong ni Justin Arana at Mikey Williams upang masiguro ang panalo. Nanguna si Arana na may 21 points at 10 rebounds habang nag-ambag din si Juan Gomez Deliano ng 16 points. Sa panig ng TNT, nagpakitang gilas si dating NBA player na si Bola na may 32 points at 16 rebounds, ngunit hindi ito sapat upang maiwasan ang pagkatalo. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sheena Halili buntis na sa kanyang ikatlong anak. At Bini Joanna naniniwalang karapatang din nilang magkaroon ng privacy. Narito ay spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, ibinunyag na aktres na si Sheena Halili na buntis siya sa kanyang ikatlong anak sa kanyang mister na si Pasig City Administrator, Attorney Jeron Manzanero. Sa isang social media post, sinorpresa ni Sheena si Jeron at ang kanilang dalawang anak sa kanyang pagbubuntis. Nakakuha naman ng maraming pagbati ang pamilya Manzanero sa pagbubuntis ni Sheena, kabilang na ang kanyang pinsang si Katrina Halili. Nagpaabot din ng congratulatory comment ay iba pang celebrity tulad ni Nadine Samonte, Charis Solomon at Marquez Garcia. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, tao lamang kami. Ito ang naging pahayag ng miyembro ng All Nations Girl Group na Bini na si Joanna. Sa interview kay Joanna, sinabi nito na deserve din nila na gawing pribado ang ilang parte ng kanilang buhay. Ito ayon sa dalaga ay upang maprotektahan din naman nila hindi lamang ang kanilang mga sarili kundi maging ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay na wala sa showbiz. Sinabi pa ng Bini member na mutual respect sa pagitan ng mga artists at supporters ang kailangan ngayon lalo na pagdating sa relationships at personal affairs. Naiintindihan naman daw ni Joanna ang pagiging curious ng fans dahil normal lang daw ang ganoon lalo na at supporters nila lamang ito, pero natutunan daw nila na may mga bagay na dapat gawing pribado. Hindi umano ito dahil gusto nilang itago kundi gusto lamang nilang protektahan at sana raw ay maintindihan ito hindi lamang ng kanilang fans kundi maging ng mga kasual na nai-encounter nila dahil tao lamang din daw sila. Kung paano umano i-treat ng mga tao ang kanilang sarili ay ganoon din daw sila dahil normal na tao lang din naman daw ang kanilang grupo. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po yung magpatama quote for today. Ang daming taong akala mo perpekto. Ang bilis po muna sa pagkakamali ng iba, pero bulag sa sarili nilang kapalpakan. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Alio Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ digital news accounts. Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahar sa
DWIZ News Scoop. Nakalive sa Aliw 23 Free TV. Nakalive din sa DWIZ News. Nakalive din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.